Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Virginia Guzman. Sabi niya, I don't think a sequel to the alibi story after the main actor met his end would justify the theme of the story. As it has been shown, the storyline can already be accepted by those who deeply understand the story and appreciated by those who understand the good story and eventually be accepted as a classic, just as the Titanic story ended with the passing of the main characters. The story left a deep impression of a very well done story among other classic with ending in the main character's passing. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Virginia Guzman. Pero sana magkaroon po ng season 2 at kung paano po nila pabalikin si Paolo Avellino, bahala na sila dyan. Basta magkaroon sana ng season 2 para nang sa ganun, masaya po ang mga Kimpaw Nation natin, di po ba? Kasi ang ganda po ng kwento talaga ng The Alibay. At kung magkakaroon ito ng part 2, baka pahabain nila yung mga kaganapan doon hanggang sa kaapu-apuhan po ni Kim and syempre ni Paula Avellino. At sana sa season 2 magkaroon po ng happy ending kay Kim and kay Paolo Avellino kasi sa first season di ba namatay po si Vincent. Sana sa part 2 magandang season naman at maging masaya ang mga Kimpaw Nation natin. Samantalang next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, Good day Dries TV, sila na lang ang artista ng ABS-CBN na malakas ang hatak sa takilya kaya di nila pababayaan. Kaya this 2026 ay sila pa rin ang mamamayagpag at sila pa rin ang malakas sa tambalan. Basta wait na lang natin kung kailan ang kasal nila kasi nagsasama na silang dalawa. Kaya take advantage of this opportunity kasi sayang lang yung privilege na ito, it will knock once in their lifetime. So enjoy mo ang Kimpaw dito sa oportunidad na dumating sa buhay nila. Anyway, 36 pa lang si Kimi, si Bea Alonso buntis at the age of 37. Si Jay, sana maunang mag-asawa at mabuntis kasi 37 na rin siya o baka buntis na rin kay Eko. God bless them all and happy New Year to all. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. I don't think so, nabuntis po si Bea Alonso. Parang fake news naman po ata yun or hindi lang ako updated, no? So sana nga po mabuntis na po sila dahil alam naman natin na nagkakaedad na po sila mga kakimpaw. At sumunod naman sa Chinita Princess at sana po ay makasal na din siya kay Paula Avellino kasi alam naman natin mga kakimpaw na pagsapit po ng 38 to 39 to 40 medyo mahirap-hirap na po yan magkaanak. Diba? Sana wag sayangin ni Chinita Princess yung pagkakataon. Ganun din ni Paula Avellino, di ba? Hanggat po pwede pa po si Chinita Princess mag-anak, sana wag po nilang sayangin yung pagkakataon na binigay sa kanila. Kasi mahirap pong tumanda ng wala pong anak, mga kakimpaw, di ba? Sariling anak mo, nahanap-hanapin mo pagdating ng panahon. And I'm sure, pagsisisihan pag hindi po yun nangyari. Although meron pong pinapreserve na cell or egg cell sa Chinita Princess, pero iba po talaga pag sa sinapo po na nagmula ang anak. Kaya sana wag pong sayangin ni Kim and Paula Avellino ang napaka-importanting pagkakataon na binigay po sa kanila ng may kapal. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa araw na to ng Sabado. At unahin na nga natin pag-usapan ang tungkol kay Kim and Paolo Avellino. So still nananahimik pa rin si Kim and Paolo. Tanging mga promotion lamang po na video ang inilalabas nila sa kanilang social media account. Isang patunay na talaga namang nag-e-enjoy sila ngayong holiday na siyang deserve naman nila mga kakimpaw dahil nitong mga nakaraan diba super busy po ni Kim and Paolo Avellino. So ito yung panahon na nag-e-enjoy sila, nagsosulop po sila kasama syempre yung mga mahal nila sa buhay or po pwedeng silang dalawa lang mga kakimpaw sapat na kasi sobrang extra special talaga ng Christmas ni Chinita Princess
kumpara nitong mga nagdaang taon, 'di ba, kasama po yung kanyang pamilya. Si Kim Chiu ngayon parang missing in action po sa Chu family. Wala po siya, mga kakimpaw. Ibig sabihin, kasama siya ni Paolo Avellino. So, sinulit nila ang kanilang mga oras and free time na kasama ang isa't isa. Siguro, kasama po yung family ni Paolo. 'Di ba? Pwede rin na nasa ibang bansa. So, wala kasing nakakakita mga kakimpaw kasi very private. Sobrang private at pribado nilang dalawa mga kakimpaw to the point na walang nakakaalam kung nasaan sila mga kakimpaw. Sobrang tahimik. At meron nga pong lumabas na write-up, sabi dito, pamilyang pamilya na, Kim Chiu at Paolo Avellino may pasabog sa New York. Kasama si Aki, hindi na maitago ang kilig sa pagitan ni Kim Chiu at Paolo Avellino habang kasamang anak ni Paolo na si Aki sa isang sikat na mall sa New York. Ito na nga ba ang kumpirmasyon na hinihintay ng lahat, silipin ang kanilang matatamis na sandali at ang shopping spree na puno ng pagmamahal. Alam nyo mga kakimpaw, nakakatuwang malaman na kung totoo man itong sulat or write-ups sa Sikat Scoop. So, syempre, binasa natin yan. Sabi dito sa mundo ng showbiz, kung saan ang bawat galaw ay binabantayan at ang bawat titig ay binibigyan ng kahulugan, tila isang napakagandang seri ang nagaganap sa gitna ng mataong siyudad ng New York. Hindi ito isang eksena mula sa isang pelikula, kundi isang tunay na buhay na kwento ng pagmamahalan, pagtanggap at pagsasama ni Kim Chiu at Paolo Avellino kasamang anak ni Paolo na si Aki. Ang kanilang pagmamasyal at shopping spree sa New York Mall ay naging sentro ng atensyon ng mga netizen at tagahanga na matagal nang nag-aabang sa estado ng kanilang relasyon. Ang New York ay kilala bilang lungsod ng mga pangarap, ngunit para sa Kim Pao, tila ito ay naging saksi sa pagbuo ng isang pangarap na pamilya. Sa mga lumalabas na ulat at video, makikita ang kakaibang saya sa mukha ni Kim Chiu habang kasama ang mag-amang Paolo at Aki. Hindi maitatago ang natural na daloy ng kanilang pag-uusap at ang komportableng pakikitungo ng bawat isa. Ang pagbisitin lang ito sa Amerika ay hindi lamang para sa trabaho o bakasyon, kundi isang pagkakataon upang mas mapalalim ang kanilang ugnayan, lalo na ang relasyon ni Kim sa bata. Si Aki, ang uniko iho ni Paolo, ay tila mabilis na napamahal sa tinaguriang Chinita Princess sa kanilang pagmamasyal. Kitang-kita ang pagiging maalaga ni Kim mula sa pagpili ng mga damit hanggang sa pagkain. Hindi nalalayo ang atensyon ni Kim sa bata. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nagsasabing si Kim na nga ang soon-to-be mommy sa buhay ni Aki. Ang pagtanggap ni Kim sa nakaraan ni Paolo at ang pagyakap niya kay Aki bilang bahagi ng buhay ng aktor ay isang katangiang hinahangaan ng marami. Sa gitna ng mga batikos at pangungutya ng ilang mga haters, nananatiling matatag ang dalawa. Ang kanilang tugon, isang matamis na ngiti at masayang pagsasama na hindi kayang tibagin ng anumang negatibong komento. So masaya po ako mga kakimpaw, and alam kong tayong lahat ay masaya dito. Mula ang write-ups na to sa Sikat Scoop, kung may katotohanan man nga ito, nako, magdidiwang tayo mga Kimpaw fans kasi syempre nag-i-enjoy si Chinita Princess kasama po ng mahal sa buhay ni Paolo Avellino. So anong masasabi niyo dito mga kakimpaw? Please comment down below, and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.